Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, John Kenneth Escarda, Jerrel Mark Aniora, Omar Angeles, at Isi Ramos, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1931. Ang labanan ng katapangan sa pagitan ng dalawa ay tulad ng gabi at araw. Si Justin Walker ay hindi rin nagkaroon ng lakas upang pigilan, pabayaan na lang na lumaban. Si Justin, na nagpapakita ng isang ekspresyon na madilim pa sa gabi, ay dahan-daang tumayo. Ang pagkatuso sa kanyang katawan ay ganap na nawala at pinalitan ng kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, kinuha ni Justin ang badge na tila isang kristal habang nanginginig ng walang tigil, pagkatapos ay ibinigay ito sa parehong mga kamay. Ito ay isang kasiyahan upang matugunan ka, branch leader. Sa pamamagitan ng kamay ni Harvey, ang badge ng pinuno ng sangay ay pagkatapos bumalik sa kamay ni Harvey. Itinaas niya ang badge at ipinakita ito sa buong karamihan ng tao. Si Rachel Hardy, Aidan Bauer, at iba pa ay napalakas. Lahat sila ay nakaluhod sa isang binti at bumulalas, kaluguran upang makilala ka, branch leader. Ang karamihan ng tao ay ligaw. Hindi mabilang na mga tao ang nakaluhod sa isang tuhod. Kaluguran upang matugunan ka, branch leader. Si Kate Walker ay nasa mataas na espiritu din. Sa kabilang banda, si Angelina John ay nagpapakita ng isang lubos na kakilakilabot na ekspresyon habang ang kanyang payat na katawan ay nanginginig. Kinuha niya ang posisyon. Ang maliit na bastard na ito ay talagang kumuha ng posisyon. Ang posisyon ng pinuno ng sangay ng Mordo ay ang katayuan ng hindi bababa sa 6 na prinsipe ng Mordo. Ang mga kasama niya sa tabi ni Angelina ay labis na nawalan ng pag-asa. Nawala ang tanging pagkakataon na kumapit sa isang malaking karakter na tumaas sa kapangyarihan at naramdaman na parang hindi nila nakuha ang pagkakataon na bumili ng stock para sa isang malaking kita. Ang mga taong iyon ay nais na masampal ang kanilang mga ulo laban sa sahig ng labis. Ito ay sobrang nakakapanghinayang. Sa loob ng isang tahimik na silid sa loob ng Budokan. Nakasandal si Harvey sa isang kahoy na armchair habang nagpapakita ng walang emosyon sa kanyang mukha. Gumagawa ng tsaa si Kate para kay Harvey na may malayong pagtingin sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, si Justin ay tila napakadilim. Makipag-usap. Ayon sa ating pakikitungo, dapat mong bigyan ng isang patas na pahayag ngayon. Mali ba ako, Deputy Branch Leader Walker? Itinaas ni Harvey ang kanyang teacup at mahinahon na kumuha ng isang paghigop. Sa labas ng silid, sina Rachel at Aidan ay nakikipag-usap sa natitirang puwersa ni Justin. Sa kabilang banda, tinulungan ni Harvey si Kate na makuha ang kanyang pahayag. Ang ekspresyon ni Justin ay nagbago ng malaki. Siya pagkatapos ay nagbuntong. Hininga pagkatapos ng mahabang panahon. Branch leader, Kate, hindi ko talaga maibigay sa iyo ang pahayag na gusto mo. Nasimangot si Harvey. Ano ang ibig mong sabihin? Tahimik na sumagot si Justin, kahit na ang paraan ng paggawa ko ng mga bagay ay itinuturing na hindi nakalimutan, hindi ako gagawa ng isang halimbawa sa pagpatay sa aking asawa. Ganoon ba? Isang malabong ngiti ang sumalampak sa mukha ni Harvey. Namula ang mukha ni Justin matapos marinig ang mga salitang iyon. Bumantong hininga siya. Ang dating asawa ko, na ina din ni Kate, ay mas malakas kaysa sa akin. Kahit na gusto kong saktan siya, hindi ko magagawa. At bago siya naging gulay, hindi ko pa kilala si Angelina. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang insidente at ang pagdating ni Angelina ay sadyang nagkataon. Hindi ito sinasadya. Mahinahon na sumagot si Harvey, nasaan ang iyong patunay? Tahimik lang si Justin, pagkatapos ay tumawag siya. Di nagtagal, nagdala si Connie Bree ng isang kahoy na kahon sa silid. Matapos buksan ang kahon, isang kinakalawang na shuriken ang makikita sa loob. Inilagay ni Justin ang shuriken sa harap ni Harvey at pagkatapos ay ipinaliwanag, ito ay natagpuan sa eksena sa oras.
Ngunit hindi ako nagkaroon ng katibayan upang matukoy kung ang mga tao mula sa island nation ay kasangkot sa insidente o hindi. Dahil kung sila ay, hindi ko maintindihan ang kanilang motibo. Kinuha ni Harvey ang shuriken at tiningnan ito ng ilang sandali, pagkatapos ay mahinahon na sumagot. Dahil mayroon kang katibayan na hindi ka ang nag-iikot sa ina ni Kate. Maniniwala ako sa iyo sa oras na ito. Ngunit dapat mong malaman kung ano ang mangyayari kung malaman kung talagang nasa loob ka na. Mula ngayon, mananatili ka bilang representante ng pinuno ng sangay sa publiko. Wala kang awtoridad sa loob ng sangay ng Mordus Longman. Hindi ko nais ang sinuman mula sa pamilyang Walker na mag-abala pa kay Kate. Maaari mo bang gagawin ito? Bumantong hininga si Justin, pagkatapos ay tumanggo ng isang mabigat sa kanyang puso. Ang sandaling si Harvey ay tumaas sa kapangyarihan ay ang sandaling ganap na natalo si Justin. Matapos makitungo sa mga bagay na walang kabuluhan, umalis agad si Harvey York. Sina Rachel Hardy at Aidan Bauer ay magagawang mahusay na makitungo sa mga bagay sa loob ng sangay ng Mordo. At pagkatapos na mawala ng kapangyarihan si Justin Walker, si Kate Walker ay maaaring tumaas ng walang anumang mga problema. Ayaw ni Harvey na abalahin ang isang solong oras ng mag-ama. Sinubukan niyang isave si Kate ng ilan sa kanyang dignidad. Pagkatapos ay bumalik si Harvey sa villa ng Fragrant Hill. Nang huminto siya sa harap ng isang ilaw ng trapiko, ipinadala niya kay Mandy Zimmer ang isang text message. Kahit na hindi niya natawagan si Mandy kamakailan, nalaman na niya na nagkaroon na si Mandy na may sama ang lahat ng mga mapagkukunan mula sa pamilyang Zimmer ng Southlight at malapit nang magtungo sa Mordo. Sa panig ng pamilyang Jean ng Mordo, malaki ang pagkakataon ni Mandy na tumaas sa kapangyarihan mula nang mamatay si Lucas Jean. Ngunit kahit na hindi masabi ni Harvey kung iyon ay isang mabuting bagay o isang masamang bagay. Ang negosyo pa rin, ay negosyo. Sa personalidad ni Mandy, madali niya ito magawa. Di nagtagal, pinadalhan ni Harvey si Yvonne Xavier ng isang text message. Iniwan siya ni Harvey mula nang makitungo siya sa sangay ng Mordo at sa mga problema ni Kate. Hindi rin nag-text si Yvonne, kaya ipinagpalagay ni Harvey na ang pamilya Smith ay wala pa sa kanyang landas. Ngunit ang problema ni Yvonne ay kailangang maayos sa lalong madaling panahon. Matapos magtipon ng sapat na kapangyarihan sa loob ng Mordo, oras na para makatuon si Harvey sa mga bagay ni Yvonne. Matapos ipadala ang pangalawang mensahe kay Yvonne at upang matanggap ang kanyang tugon, ipinapalagay niya na nagpapahinga lang siya at tumigil sa pag-abala sa kanya. Kinabukasan, nagpunta si Harvey sa Prague Hotel na hinahanap si Yvonne matapos magising malapit sa hapon. Matapos makarating sa suite ng Pangulo, narinig ni Harvey na si Yvonne ay kakaalis lang ng kalahating oras bago nito. Pagkatapos, nag-dial si Harvey ng numero ni Yvonne at dumaan sa oras na ito. Ang apologetic tone ni Yvonne ay maaaring marinig mula sa kabilang panig. Pasensya na, CEO York. Dumating si Miss Malone para hanapin ako kaninang umaga at kinaladkad ako sa labas upang mag-record ng mga maikling video sa Dern. Mahirap tanggihan ang tulad ng isang mabait na alok, kaya maaari ko lamang sundin. Ngunit ang kanyang katulong ay pupunta doon upang makuha ka sa lalong madaling panahon. Malone, maikling mga video sa Dern. Medyo nagyelo si Harvey. Naramdaman niya na ang pagkakakilanlan ng tao ay tumunog ng isang kampanilya matapos na magkasama ang dalawang bagay. Tama, siya ang representante ng direktor ng Departamento ng Negosyo. Nauna kaming nagkaroon ng pagkakataon na makipagtulungan, at maayos kaming magkasamang magkaibigan. Oh, at si Hazel Malone ang kanyang pangalan, at pinaliwanag ni Yvonne ang sitwasyon habang naghahagikak. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka dapat mag-alala, CEO York. Pakiramdam ko ay lubos akong nalulugod na kasama niya. Isa pang bagay, ang 2 taong ipinadala mo upang protektahan ako ay nakagawa ng isang kamanghamanghang trabaho, kaya hindi mahalaga kung darating ka o hindi. Pagkatapos ay naghang si Yvonne ng telepono matapos siyang magsalita.
Kitang-kita na galit si Yvonne. Kahit na hindi niya ito ipinakita, dapat siyang nagalit pagkatapos na may iwan sa loob ng 2 buong araw. Ngunit si Yvonne ay medyo may malakas na pagkatao. Wala siyang gagawin na hindi tama, kahit na kumukulo siya sa galit. Sinabi rin niya kay Harvey kung saan siya ng detalyado. Hindi alam ni Harvey kung ano ang maramdaman. Pareho silang wala sa isang relasyon, ngunit ang galit ni Yvonne ay tila kung hindi man. Sa sandaling ito, kahit na si Harvey ay nakaramdam ng isang maliit na awkward. Naningkit si Harvey kaagad. Alam ni Yvonne kung sino si Hazel, at siya ay sumama sa labas upang mag-record ng mga maikling video sa Duran kasama niya. Nang walang pangalawang pag-iisip, nag-log in si Harvey sa Duran gamit ang kanyang account na Ginoong Tycoon. Sakto nang mag-log in si Harvey, si Hazel agad ang nag-pop up sa livestream. Sa livestream, dinala ni Hazel si Yvonne sa isang lugar na sikat sa internet sa mga suburb. Dahil ang dalawang kababaihan ay sobrang nakamamanghang, ang stream ni Hazel ay napaka-popular sa platform. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Matapos manood ng ilang sandali, si Harvey York ay casual na nag-donate ng ilang mga rocket, na pagkatapos ay nagpakita sa screen. Napansin ni Hazel Malone ang mga rocket at nagpakita ng mainit na ngiti. Salamat sa mga rocket, Ginoong Tycoon. Kung hindi mo alam, si Ginoong Tycoon ang nangungunang bro ko sa mga leaderboard. Hindi siya masyadong online, ngunit nagbibigay siya ng maraming bagay sa tuwing ginagawa niya. Mahal kita, Ginoong Tycoon. Hinatak ni Hazel si Yvonne Xavier, na tila hindi masyadong awkward, upang batiin si Ginoong Tycoon. Nang walang pag-aatubili, pagkatapos ay nag-donate si Harvey ng isa pang banal na Diyos ng digmaang. Habang si Hazel ay sumisigaw pa rin na puno ng kaguluhan, pinatay ni Harvey ang screen. Matapos makarating sa Prague Hotel, tahimik na hinintay ni Harvey ang tinaguriang katulong ni Hazel na kunin siya. Sa ngayon, ilang Toyota Century na may mga lisensya sa diplomatiko ang dumating at huminto sa pasukan ng VIP. Medyo naningkit si Harvey. Ang Toyota Century ay exclusibo lamang sa kaharian ng island nations. Ang mga ordinaryong tao ay hindi alam ang tungkol sa kotse na ito. Kahit na may maraming pera, ang kotse ay hindi madaling makuha. Ang mga taong nakaupo sa kotse ay nangangahulugang mayroon silang mataas na katayuan sa island nations. Hindi nagtagal, isang gwapong lalaki na nakasuot ng suit ng Les Moquang ng Saint Laurent ang lumabas mula sa kotse na nakapark sa gitna. Ilang mga kabataang lalaki at babae ang kasama niya doon. Ang mga taong iyon ay medyo gwapo at maganda, ngunit nagdala sila ng isang madilim na disposisyon na mayroon ang lahat ng mga mamamayan ng island nation. Sa kabilang banda, ang taong nakasuot ng suit na Les Moquang ay malinaw na mula sa country age. Habang sinusubukan pa rin ni Harvey na hulaan ang pagkakakilanlan ng lalaki, ang mga mamamahayag na nakatayo sa loob ng mahabang panahon ay nag-pounce habang ang mga pag-flash ng kamera ay kumikislap sa lahat ng dako. Ginoong Thompson, ano ang nagdadala sa iyo dito sa Mordo sa oras na ito? Narinig ko na ikaw ay isang malaking shark sa industriya ng negosyo at isang malaking character sa pananalapi pabalik sa Walls Inn. Narito ka ba para sa isang proyekto sa Mordo? Mangyaring sabihin sa amin ang isang bagay, young Master Thompson. Tulungan kaming kumita ng pera sa iyo. Narinig ko na wala ka pa ring kasintahan, young Master Thompson. Siguro kung may pagkakataon ako. Ang mga mamamahayag ay nagtatapon ng mga tanong na hindi tumitigil sa sandaling ito. Malinaw, lahat sila ay nais ng isang bagay mula sa kanya. Matapos mahinahon na sumagot ng ilang mga katanungan, ang mga mamamayan ng island nation sa paligid niya pagkatapos ay itinulak ang mga mamamahayag upang magbigay daan para sa kanya sa Prague Hotel. Young Master Thompson, Hector Thompson, naalala ni Harvey matapos ang pag-iisip sa isang nakasimangot ng ilang sandali.
Isa sa 4 na Young Masters ng Waltzing, Young Master Hector Thompson mula sa pamilyang Thompson. Ang taong ito ay tila nakatulong sa pamilyang Smith sa kanilang mga problema kapalit ng kamay ni Yvonne sa kasal. Siyempre, direktang tinanggihan siya ni Yvonne. Sa makatuwirang pagsasalita, ang bagay ay dapat na natapos doon. Hindi inaasahan ni Harvey na pupunta siya sa Mordo sa nasabing hindi magagawang tiyempo at manatili din sa Prague Hotel. Kasama ang mga tao mula sa Island Nations na sumusunod sa kanya, hindi maiwasang mag-isip si Harvey. Sakto nang si Harvey ay nakatingin kay Hector na may isang paghuhusga, napagtanto din ni Hector ang isang bagay. Huminto si Hector sa kanyang mga dinadaanan at tumingin sa likod ng casual habang nag-scan sa kanyang paligid. Sina Harvey at Hector ay nag-lock ang mga mata, ngunit hindi maisip ni Hector ang karamihan sa sitwasyon dahil medyo may ilang mga ordinaryong tao na tulad ni Harvey. Walang paraan na maaaring mapukaw ni Harvey ang interes ni Hector. Matapos ilipat ang kanyang tingin sa ibang lugar, tumalikod si Hector at umalis. Sanay ba siya sa martial arts? Mukhang mabigat siya. Hinaplos ni Harvey ang kanyang noo habang naramdaman ang paghanga sa lalaki. Hinayaan lamang ni Harvey ang kaunting kanyang nakamamatay na hangarin na lumabas, ngunit pagkatapos ay naramdaman ito agad ni Hector. Iyon ay lubos na kahanga-hanga. Nang humanga pa rin si Harvey sa kasanayan ni Hector, isang pulang BMW Z4 ay agad na huminto sa harap ni Harvey, kasama ang tunog ng mga gulong na naglalangit-ngit. Ang BMW Z4 ay itinuturing na pinakamura sa gitna ng mga mamahaling mapapalitan na kotse. Sa paningin ng isang mayamang tao, ang kotse na iyon ay magiging isang laruan lamang. Ngunit ang isang kotse na tulad nito ay karaniwang sapat na upang takutin ang mga ordinaryong tao. Binuksan ang bubong ng kotse sa sandaling ito, na inilalantad ang isang babae. Hindi siya maganda, ngunit ang kanyang mukha ay may mga layer sa mga layer ng pundasyon upang gawin siyang may hitsura ng kaunti pang Kat-Anji tangi. Kinuha ng babae ang kanyang telepono upang sumulyap at pagkatapos ay tumingin muli sa kay Harvey. Kaibigan ka ni Miss Yvonne Xavier? Oo, tama iyon, tumanggo si Harvey. Dapat kang maging katulong ni Hazel Malone, Miss Mullins. Tama. Si Assistant Mullins pagkatapos ay malamig na sumagot, paano ka magiging mapagmataas dito? Bakit hindi mo ako hinihintay sa gilid ng kalsada? Gusto mo ba akong pumunta pa sa pasukan para lang sa iyo? Hindi mo ba alam na sisingilan ako ng $5 para lamang magparada dito? Sumakay ka na sa kotse. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Miss Xavier, na humihiling sa akin na kumuha ng isang hindi magandang tanga na hindi man nagmamay-ari ng kotse. Ang katulong na si Mullins ay kumukulo sa galit. Sa una, naisip niya na hiniling ni Yvonne na kumuha ng ilang prinsipe o batang master. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay humiram ng BMW at gumugol ng kalahating oras ng pampaganda. Ngunit matapos makita ang taong dapat niyang sunduin, ligtas na sabihin na siya ay nabigo sa maharlika. Kahit na mukhang kaakit-akit si Harvey, wala sa kanyang katawan ang nagpahiwatig ng kayamanan. Si Assistant Mullins ay nagtrabaho para sa kay Hazel ng medyo matagal na. Nasanay siya kay Hazel, na napakapopular, nakikipagpulong sa mga mayayaman o maimpluwensyang tao. Paano mapapansin pa ni Assistant Mullins ang isang simpleng tao na tulad ni Harvey? Pagkatapos, hindi niya sinasadya na tretuhin si Harvey tulad ng isang bodyguard. Hindi masyadong nag-alala si Harvey sa mga saloobin ng mga tao tulad ni Assistant Mullins. Ang kanyang Lamborghini ay hindi pa naayos pagkatapos ng pagkabangga. Siya ay nagmamaneho ng kay Kate Walker na Ferrari 488 sa nakaraang ilang araw. Ngunit dahil si Kate ay kailangang magtungo sa Walker Corporation at tawagan ang mga malaking shot, hindi siya makikipagkumpetensya sa kanya para sa kotse. Nang walang pangalawang pag-iisip, naramdaman ni Harvey na kailangan niyang maglaan ng oras upang bumili ng ilang mga electric bikes. Matapos makita si Harvey na nakatingin sa Toyota Century sa harap niya na puno ng intriga,
Malamig na binigkas ni Assistant Mullins habang sinisimulan niya ang kotse. Alam mo ba kung anong kotse ito? Ang karapatang ito ay isang Toyota Century, isang kotse na hindi mabibili ng pera lamang. Huwag isipin na ang kotse ay nagkakahalaga lamang ng $10,000 dahil mayroon itong isang logo ng Toyota. Ngumiti si Harvey at sumagot, hindi ako interesado sa mga kotse mula sa island nations. Ang iyong kotse ay mukhang maganda kahit na. Si Harvey ay magalang, ngunit naisip ni Assistant Mullins na siya ay seryoso. Si Assistant Mullins ay nagpapakita ng isang pagngisi na puno ng pagkasuklam at pagmamalaki habang siya ay mahinahon na sinabi, ito ang dapat mong unang beses na nakaupo sa tulad ng isang mataas na klaseng kotse sa buong buhay mo. Ipaalam sa akin, huwag kumuha ng litrato sa akin kung nais mong ipakita ito sa iyong pangkat ng mga kaibigan. Sa totoo lang, hindi ko inirerekomenda na magpakita ka man. Pagkatapos ng lahat, dapat malaman ng iyong mga kaibigan ang uri ng tao ka. Hindi ka rin nila paniwalaan kung bigla kang nagpakita ng ganyan. Bagaman, maaari akong mag-alok sa iyo ng mga mungkahi. Sabihin mo na nakakuha ka ng isang pribadong kotse ng BMW, at ito ang iyong unang pagkakataon na nakaupo sa isa sa iyong buong buhay. Pagod na si Harvey sa kanyang pag-ungol at pinutol siya. Nasaan si Yvonne at ang iba pa? Kailangang lunukan ni Assistant Mullins ang mga salitang sasabihin niya, na ginagawang lubos siyang mainis. Pagkatapos, malamig siyang bumulalas, si Miss Xavier at Miss Malone ay nasa Bray Temple. Ang mga taong katulad mo ay hindi alam kung nasaan iyon, di ba? Ang tren ng punong Leonard Bray ng Mordo. Ito ay isang sikat na nakamamanghang lugar upang kumuha ng litrato, at mayroon ding isang silid kainan doon. Si Miss Malone ay nagtrabaho ng husto upang magkaroon ng reserbasyon doon at nais na tretuhin si Miss Xavier para sa tanghalian. Ikaw ay isang maswerteng isa upang mahuli ang isang libreng pagkain sa kanila. Kabanata 1935. Si Harvey York ay hindi nagpakita ng emosyon habang malamig na nakatitig sa kay Assistant Mullins na mayabang tingnan sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, walang punto upang makipag-usap sa tulad ng isang maliit na pritong. Tulad ng tungkol sa tanghalian sa templo ni Chief Leonard Bray. Isang ngiti ang sumalampak sa mukha ni Harvey habang ang kanyang interes ay tumagilid matapos itong marinig. Si Chief Leonard ay isang nakakaintriga na tao. Kahit na siya ay isang tagalabas na nagsanay sa sinaunang martial arts, sinubukan pa rin niyang mag-agaw sa negosyo. Nagtataka si Harvey kung ang palad na nakaprint sa kanyang mukha ng nakaraang gabi ay naruroon pa rin. Nang makita si Harvey na tahimik na nakaupo sa upuan ng pasahero, naisip ni Assistant Mullins na natatakot siya sa pakikinig sa pangalan ni Chief Leonard. Isang nakakainis na ngiti ang nagpakita sa kanyang mukha habang minamaneho niya ang sasakyan. Di nagtagal, ang sasakyan ay nasa viaduct ng Mordo habang papunta sa mga suburb. Kalahating oras ang lumipas, ang kotse ay tumungo sa isang lugar sa harap ng Perdo Mountain. Ang lugar ay isang lugar na may kamangha-manghang 5 bituin. Napapaligiran ito ng matataas na bundok. Kahit na ito ay hindi isang napakataas na lugar, ang tanawin ay lubos na mahusay sa pangkalahatan. Sinabi sa legends na ang isa sa nangungunang 10 pamilya ng Country H, ang pamilyang Jean, ay nanirahan sa isang malaking lugar sa likuran ng Perdo Mountain. Ang lugar sa harap ng bundok ay binuo ng pamahalaan. Ang mga marangyang kotse ay nakita na pumapasok at lumalabas sa lugar. Medyo nakagugulat at masigla, syempre, ang mga kotse na nagpakita dito ay halos mga off-road na kotse. Ang kotse na minamaneho ni Assistant Mullins ay medyo bihira dito. Maraming tao ang nagpakita ng kanilang mga ulo upang yumuko patungo sa kay Assistant Mullins. Mukhang nasiyahan siya sa atensyon ng lahat. Sinadya niyang binuksan ang bubong ng kotse dahil dito. Si Harvey, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng sobrang awkward. Ito ay masyadong nakakahiya para sa kanya. Nagmamaneho siya ng BMW Z4 na parang isang McLaren.
Di nagtagal, ang kotse ay tumungo sa loob ng sikat na hotspot ng internet, ang Bray Temple. Ang lugar ay tila napakatahimik, nasakop ng sinaunang ngunit matikas na mga istruktura. Matapos parada ang BMW Z4 sa paradahan ng Bray Temple, dinala ni Assistant Marlene si Harvey sa isang kwarto sa loob ng templo. Nang magbukas ang mga pintuan, nakita ni Harvey ang ilang mga kababaihan na nagtsismisan na parang bagyo. Kahit na hindi nagsuot si Yvonne Xavier ng anumang pampaganda, ang kanyang perpektong mukha ay sobrang nakamamanghang sa isang pulutong na tulad nito. At sa tabi niya ay isang babaeng nakasuot ng suit na Givenchy. Ito ay walang iba kundi si Hazel Malone mismo, iba talaga si Hazel kumpara sa nakaraan. Hindi lamang ang kanyang kagandahang loob, ngunit ang mga damit na kanyang isinusuot ay maingat ding naitugma. Kahit na ito ay isang maliit na decoration o isang sutla na scarf, hindi sila mga bagay na mabibili ng isang ordinaryong tao na may sweldo sa buong taon. Mayroong ilang iba pang mga sikat sa internet na mga kagandahan din. Ang mga kagandahan ay medyo mababa kumpara kina Yvonne at Hazel. Ang kanilang mga post-surgery scar sa kanilang mga mukha ay medyo halata sa kanilang mga hugis na mukha, na tila lahat sila ay nagpunta sa parehong plastic surgeon para sa operasyon. Maliban sa mga kagandahan, ang ilang mga malakas na lalaki sa kasuotan ay tumawid sa kanilang mga braso na nakatayo sa paligid ng mga dingding. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang matangkad at malakas at binigyan ng lubos na mabangis na hitsura. Si Assistant Mullins na may mataas at malakas na saloobin ay agad na nawala pagkatapos pumasok sa isang lugar na tulad nito. Nagmadali siya kay Hazel at yumuko ng magalang, pagkatapos ay sinabi, "Miss Malone, nandito ang bodyguard ni Miss Yvonne." Ang mga kababaihan ay tumigil sa pagtsismisan at inilipat ang kanilang tingin habang nagpapakita ng isang malabong ngiti. Malapit nang tumayo si Yvonne at kinilala ni Hazel ang mukha ni Harvey. Isang pakiramdam ng pagkabigla ang bumagsak sa mukha ni Hazel. Hindi niya maiintindihan kung bakit nandito si Harvey. Hindi binigyan ni Hazel si Yvonne ng pagkakataon na magsalita habang siya ay tumayo at sumulyap kay Harvey na may isang mapanghusga na titig na puno ng pagkasuklim. "Harvey York, maaari ka bang maging mas may kahihiyan? Okay lang ako sa iyo bilang isang security guard at naghahatid ng pagkain. Ngunit ngayon na mayroon kang trabaho sa Kaizen Group, narito ka pa bilang bodyguard ng ibang tao. Anong uri ng trick ang iyong hinayla sa oras na ito?"